kasi yung big one, yan yung inaasahan na sana'y wag mangyari naman na napakalakas na lindol na baka maging 7.2 magnitude sang-ayon sa mga pag-aaral. Ano? At sinasabi dyan sa pag-aaral na yan na ginawa ng JICA at ng PBOLCS, pag umalog yung lupa ng ganyang kalakas, maaari na merong kagad na masawi sa ating mga kababayan na mahigit 30,000, 30,000. Yung ibang ang pag-aaral hanggang 52,000 po yan. Napakarami nun. Kaya dapat mabahala tayo. At the same time, merong mahigit 100,000 na maaaring yung malubhang masusugatan. Ibig sabihin, magugulat at magbibigla yung ating health system. Kaya ba nating asikasuhin yung ganong karaming madidisgrasya, mahigit 100,000 at may mamamatay. Dahil dyan, naniniwala tayo na dapat paghandaan natin ng todo ito kasi hindi ito yung statistics na laro lang eh. Hindi ito yung parang, ang problema ho natin ito, prangkahan. Pagdating ho sa usaping lindol, hindi ito yung parang ikinababahala ng lahat kagad eh. Kasi umaasa tayong huwag sana mangyari. At sang-ayon nga ho sa survey, of course, naintindihan natin, ang pangunahin nating suliranin o gustong asikasuhin, hanap buhay. Normal po yan. Pero pagdating sa usaping lindol o mga kalamidad, hindi ito nasa unang isip ng ating mga kababayan. Kaya ginagawa nating lahat upang magkaroon tayo ng kaisipan at maging napaka-importante itong bagay na to. Kasi itong dahilan po natin. Yung sinasabing big one, sa Metro Manila po yan, yung nabanggit natin. Kasama na yung ilang mga probinsya sa norte na Pampanga at ilang bahagi pa nga ng Tarlac. At sa south ng Metro Manila, yung mga kasama rin ng Bulacan. Ano? Sa south of Metro Manila, kasama ang Laguna at ilang bahagi ng Batangas. Yan yung big one pag gumalaw yung West Valley Fault na tinatawag. Kaya lang, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga kasamahan sa pamahalaan, lalo na sa mga local government units. Hindi lang isa ang fault system sa Pilipinas. 18 po ito. 18 na maaaring magdulot ng malalakas na lindol. In fact, pwede pa nga mas malakas yung halimbawa, yung Manila Trench na nasa kaliwang bahagi ng ating archipelago. Kung ang West Valley Fault na tinatawag para sa Big One, we refer to that sa Big One, 7.2 magnitude. Yung West Valley, yung Manila Trench sa kaliwa ng ating bansa, maaring mahigit 8 magnitude pa, 8.2 magnitude yung posibleng mangyari. At meron pang tsunami. 18 yan sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila. Kaya nga pag akong tinatanong, mali nga yung Big One eh. Parang big ones nga dapat ang ating pinaghahandaan. Ngayon, ano naman ang dapat solusyon? Ang dapat nating solusyon, hindi lang yung ginagawa natin na napakatagal na duck cover and hold. Kasi yun, reaksyon na lang po yan eh. Ang mas importante rito, ang tamang preparasyon natin, yung mga gusali ba natin handa. Dapat ihanda ito, lalong-lalo na may pagkakataon pa. Yung mga bagong itatayong gusali at bahay. Pati na rin yung commercial establishments, kahit mga warehouse po yan, dapat yan matatag, kaya niyang salagin yung mahigit na magnitude 8 na lindol upang yung mga nasa loob niyan makaligtas. Ngayon, yung mga dati na mga bahay o gusali, kailangan din niya ma-evaluate yan kung talagang kaya rin niya yung ganong kalakas na lindol. Kasi kung duck cover and hold lang ang gagawin natin at nasa loob naman kayo ng mahinang bahay o mahinang gusali, baka dun ho kayo malibing, di po ba? So, ano yan, mabigat na sitwasyon yan. Isipin lang natin kahit nung kasagsagan ng COVID, hindi naman sa isang araw may 160,000 na biglang malubha yung dinanos na mga sugat. Baka nga yung mga ospital mismo natin hindi pa handa kaya kailangan tingnan din ho lahat yan. Baka mamaya mismo mga ospital natin ang mahina. So, saan tatakbo ang mga kababayan natin? Mabigat po yan. Kung maalala natin yung nangyari sa Tacloban dahil sa Yolanda. Ang naiulat diyang mga nasawi, mahigit 6,000. Pero kagulo-gulo po tayo dyan.
after ho nung mismong daluyong ng malakas na agos, sa isang bote nga lang ng tubig, pinagkakaguluhan niya, nagkasakitan ng mga tao natin dyan eh. Yung pang meron kang mahigit 100,000 sugatan, may mahigit 30,000 namatay. Parang gera ho yan na malala pa eh. Tapos sabi nyo nga po, parang ma-overwhelm mo yung ating health system kapag lalo na kung wala pong kasanayan o pagamat kaya kulang din po ang kasanayan sa pag-handle nito pong... Sigurado po yun. Kasi again, sa COVID nga, di ba, paraw tayong nabigla eh. Ito, at may mga di-displace pa. Pag-aaral po yan, hindi po tayo nananakot. Ito isang ayon sa pag-aaral ng mga eksperto noong 2014. 10 years ago na ho yun. Ibig sabihin, mas dumami ng populasyon natin. Mas marami na itayong mga bahay o gusali. At yung mga dating gusali, medyo dahil lumipas na 10 taon, kumbaga mas humina yan ng konti. At sang-ayon din sa pag-aaral na yan, mahigit 3 hanggang 5 milyon. Yung mawawala ng bahay o masisira yung bahay, madidislocate sila. Kailangan pa nating dalhin sa evacuation centers yan. Hindi ganung biro po yan, napakahirap. Kaya nga, humihingi tayo talaga ng tulong sa kasamahan natin sa mga media, kahit nagpapasalamat po tayo, upang magpag-usapan ito ng todo at simulan na natin yung solusyon. Sa Taiwan, yung po ba nakatugon sila dyan sa 2014 studies na yan, Yusek? Hindi ho, may sarili sila. Ang nangyari sa Taiwan, isipin nyo, napakalakas ng lindol. Pero ang nasawi sa kanila, 10 lang. Anong nangyari sa Turkey, yung 7.4 magnitude, ang namatay sa kanila, mahigit na 40,000. Isipin nyo. Turkey ho yun, napakayamang bansa ho niya. Yun nga po. Sa Taiwan, nung gawin po nila yung solusyon nila, sang-ayon lang ho sa balita. Kaya nga gusto kong aralin pa sila ng todo. Nagre-request nga akong makapunta sa civil defense po nila para aralin natin at kopyahin kung ano yung magandang ginawa nila. Sang-ayon sa balita nila, 10 taon nila nagawa yung solusyon nila, 10 years. Ibig sabihin, hinigpitan nila yung pagtupad sa building code nila, ni-retrofit o pinalakas nila yung mga struktura nila. Kasama ho yung mga tulay, hindi lang ho bahay ang pinag-uusapan natin. Sa atin, halimbawa, LRT, MRT, tingnan na ho natin yan hanggang may panahon pa. Mga tulay, Sang-ayon nga doon sa pag-aaral, maraming tulay magko-collapse. Tingnan din natin yung mga LRT, MRT, yung train systems natin. So, 10 taon nilang ginawa yun. Ibig sabihin, 10 years ago, 10 years ago, napakayaman na ng Taiwan eh. Kumpara sa atin ngayon, napakahina pa ho natin pagdating ho sa larang yung kayamanan at ekonomiya natin. Ibig sabihin, sa tingin ko lang, hindi natin pinag-aralan pa. Hindi natin kakayanin ng 10 years yan. Kung sila 10 years, napakayaman. Di ibig sabihin tayo, more than 10 years, baka 20 years. Kung sisimulan na ho natin. Ano yung simula? Apatan ho. Ito po yung engineering solutions na binabanggit po ninyo. Tama po. Engineering solutions, including yung mga apps. Halimbawa po, magtatayo pa lang ho kayo ng bahay o bibili pa lang ho kayo ng bahay. Tingnan na natin kung earthquake resilient ba yun. May mga makikita naman kahit sa Google ho ngayon. Yung Hazard Hunter o Fault Finder Philippines. Pindutin yan. Makikita nyo din yung fault line eh. Pag yung bibilin yung bahay, nakatungtong dun sa fault system, huwag nyo nang bilhin, di ba? O yung condominium nyo. Kasi inikot ho namin yan eh. Mula Laguna hanggang parte ng Bulacan. Ang dami struktura na nasa ibabaw at gilid ho ng fault system. Mahigit 2 milyon po yun. Ilagay nyo na lang na puro bahay lang yun. Pero may condominium pa kami nakita. Kung puro bahay lang yun, 2 milyon. Kung may 4 na tao sa loob, di 8 milyon na yung delikadong buhay. Yun po, ibig sabihin, pwedeng maiwasan yung ganun. Tingnan lang yung app. Ngayon, yung mga arkitekto natin at mga engineers, meron naman teknolohiya na available na kung paano ang bahay ay magiging malakas. Yung roller system, seismic isolators, hindi naman po napakamahal nun eh. Sang-ayon po sa Japan, nung tinuturuan kami dyan, madadagdagan ng 10% yung construction cost.
Sa paniniwala po natin, kung 10% lamang naman yung madadagdag, sulit na yon. Maganda na po yon, di ho ba? Kung bibili ka ng bahay, papagawa ng bahay, madadagdagan ng 10%, ginawa mo naman ng tama. Safe ka naman hanggang kaapu-apuhan mo. O nga naman po. Pero pinagawa namin yung engineering solutions sa mga local engineers natin. Alam niyo na sa buong mundo, napakaraming magagaling na Pilipino, di ho ba? Ang Pilipino, magaling po tayo ng mga ininyero. Inaral po natin yan. Baligtad nga pwede ka pa nga makatipid ng more than 10% pag ginawa mo yung mga seismic, ginamit mo yung mga engineering solutions. Ang kailangan lang dito, kagaya ngayon, yung kaalaman na meron palang solusyon. Ayun. Kaya lang, ang isa pa ho nating suliranin, siyempre napakarami nating kababayan na hindi naman marangya ang buhay o diretsahan, mga mahihirap nating kababayan. Siyempre, hindi rin ito yung prioridad nila Kaya lang sila rin yung delikado, yung mga tinatawag nating informal settlers. Pag nakita niyo po yung mga lugar nila. Yun nga po. Oo, may mga konkretong bahay na nga dyan. Na kumbaga, basta-basta. Alam mo natin Pero, peligrosong nasa peligrosong lugar. Oo, bibili lang ho ng hollow blocks, itatayo. Minsan, third floor yan. Di ba? So, napakarami ho natin gagawin. Oo nga po. Meron pang mga nasa no-build zones. Tingnan nyo yung nangyari sa Davao, mahigit isang buwan Di ba, naguho yung lupa doon sa bundok. No-build zone pala yun. No-build zone yun May barangay hall pa doon So, disiplina, engineering solutions, dapat yung implementation ng batas, nandiyan naman yung batas. Ano ba ang gagawin kung bagamat yung iba, sabi nga may matatapang, may sapat na kakayahan din, pero kapag nandiyan na daw po yung, sabi niya kapag nandiyan na yung talagang actual, sunog man yan, o ano man, baha, o ano man, minsan hindi walang ginagawa. Meron po atake training school na gagawin? O may, Tama po. May handa na po ba yun? Salamat po. Sa laki ho ng ating dapat harapin, alam niyo, baha, lindol, tsunami, landslide, meron pa tayong El Nino, napakarami ho nating inaasikaso. Pero okay lang ho yan. Yan po ang aming trabaho at responsibilidad. Ngayon, upang paghandaan yan ng scientific na paghahanda, inilunsad na po namin yon yung Civil Defense Training Institute. Nailunsad na po yan itong, ngayon lang 3 weeks ago po. Natutuwa nga ho tayo na ilunsad na natin yan upang magkaroon tayo ng pagkakataon. Yung mga hanggang barangay level, maturuan natin ng tama. Ano ba dapat ang gawin sa paghahanda kapag nandiyan na ho yung kalamidad. Malayo po ito Again, hindi ito isang taon lang. 10 years na labanan itong mahigit. Kaya lang, unti-untiin natin yan. I-train na natin sa tama. Halimbawa po, yung collapse structure na magre-rex, yung mga bumagsak na gusali. Meron naman ho tayo. Hindi naman ho tayo zero. Yung mga kasama natin sa Bureau of Fire, meron naman. Kaya lang, siguro din natin dapat na yung antas o yung kalidad ng kaya natin gawin, global standard. Meron ho yan yung tinatawag na USAR, detalye na po yun. Nakakalungkot nga, wala pa nga ho tayo kahit isang unit sa buong Pilipinas. Sa Tapang, nandiyan pong Pilipino, dedicated tayo. Mga sundalo natin, dedicated. Ang lahat ng nasa uniform services natin. Pero, global standard ba? Ibig sabihin, tama kaya yung magagawa nila? Yung mga equipment ba natin sapat? Wala pa ho kahit isang unit sa atin na accredited doon sa tinatawag na USAR. Yan ho yung pamantayan ng buong mundo So, maghahabol tayo lahat. Then, pagdating naman ho sa lindol, halimbawa, DAP cover na tayo, hindi ho natin minamalit yun, importante yun. Subalit halimbawa, kung ang kababayan ba natin nasa ibabaw ng skyway, nagda-drive, lumindol, anong gagawin niya? Magda-drive ba siya? Titigil ba siya? Tatakbo ba siya? Ganun po, ang daming detalye na kailangan habulin natin yung anong dapat natin gawin. Na, halimbawa, nasa building ka, ipagpalagay mo na hindi ka sigurado kung malakas yung building. Anong gagawin mo kung ikaw ay nasa first floor? Iba ang gagawin na nasa 10th floor. Iba ang gagawin na nasa 20th floor. Di po ba? Napakarami ho na variation sa iba't ibang posibilidad na dapat pagandaan po nating lahat. Subalit, ang importante ho ngayon, tinatanggap ho natin, dapat tanggapin ho natin na hindi pa tayo ganun kahanda. At pag tinanggap na natin yan, maghahabol tayo.
Huwag Ayan po. nating paasahin yung sarili natin sa mali. Nahanda na tayo. Ako po bilang empleyado lang naman po ako ng pamahalaan, maghabol po tayo. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.